shepherding all of the ships. Yes. Di ba? Parang ano yan parang nagkaroon ka ng prosesyon, yung convoy sa kalsada, di ba? Kailangan may numero, mayroong marshal, di ba? This is the high seas. So this is really a big effort. Maaari pang mabawasan ang bilang ng mga barkong sasama sa civilian convoy sa December 10 na inorganisa ng Atin Ito Coalition. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, masyadong marami ang 40 na siyang nasa orihinal na plano ng grupo. Baka rin magkaroon ng hindi magandang interpretasyon ito sa ibang bansa na nakabantay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Well, that's a question. Kaya po ngayon, nagmi-meeting na ang Coast Guard at ang Philippine Navy, Westcom, about the allowable number of ships na pwedeng pumunta. Kasi nga, parang fleet na ito no? Parang swarming na rin ang mangyayari, no? Philippine version of a swarming, no? Yes. But at the end of the day, we want to make sure na it's a very successful event, na walang na mahirap. Kailangan din na bihasa o sanay sa paglalayag ang mga kapitan ng gagamiting barko sakaling magkaroon ng aberya sa gitna ng dagat. At yung mga kapitan, kailangan marunong din sila sa high seas. Baka mamaya, dito lang sila sa Manila Bay umiikot, no? So may mga permits po kayong kailangan sundin kasi, kung ano man ang mangyari sa kanila, sisisihin na naman ng gobyerno. Tiniyak naman ng Atin Ito na susunod sila sa mga ibibigay na kondisyon ng Philippine Coast Guard at NSC para matiyak ang kanilang kaligtasan. Yes, for sure. Masaya nga kami kasi mas madalas yung aming pakikipag-ugnayan sa kanila. Nakipag-meeting pa kami doon sa Coast Guard sa Palawan District mismo. So yung requirements at yung mga volunteers natin, imamatch din natin doon sa requirement at yung capacity ng ating government forces to secure our civilian mission. So pagtatagpuin natin yung ganoong mga iba't ibang mga considerations para talagang masigurado na magiging successful ang ating pamaskong handog. Pinasasalamatan naman ng NSC ang coalition sa pagiging bukas nito sa kanilang mga rekomendasyon at maging ang publiko na sumusuporta sa proyektong ito. I'm sure matutuwa yung ating mga frontliners at mga mangingisda. Sisiguraduhin po ng National Security Council at ng Coast Guard at ng Navy na makarating din yung mga regalong ito dun pa sa ibang lugar na hindi mapapasyalan ng Atin Ito, especially yung BRP Sierra Madre. Sa December 5, itinakda ang jump-off ceremony sa El Nido, Palawan, habang sa December 9 naman ang aktwal na paglalayag. Patuloy namang inihikayat ng PCG at NSC ang mga nais magbigay ng tulong sa mga frontliner na nagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na kung maaari ay dalhin na lang ito sa Armed Forces of the Philippines para sila na lang ang magdala. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.